Kaya ngayon sana ihapin mo. Amen. Sige, purihin ang Panginoon. Sa bagay tayo magsimula sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan sa aklat ng 1 John chapter 4 habang naghihintay tayo sa ating mga kapatiran. Okay? At kung meron tayong mga Bible, makibukas tayo sa aklat ng 1 John chapter 4. Okay, malapit na natin siyang matapos. Yung 1 John. Okay? 1 to 21. Okay? Pero bago tayo muna yung manalangin sa Panginoon. Lord, salamat po sa iyong buhay na ipinagkaloob sa amin, Panginoon. At kami naririto, binigyan mo naman ng pagkakataon magbasa ng iyong banal na kasulatan. Kaya sa umagang ito, dalangin namin sa iyo, Ama, pakalinisin mo po ang aming mga isip at puso, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. At loobin mo na maging karapat-dapat hindi tumanggap at maunawaan namin ang iyong buhay at banal na salita. Magamit namin habang naghihintay kami, Panginoon, sa muli mong pagbabalik na maibahagi namin ito sa mga taong nais mo rin na maligtas gaya namin. Purihin ka, Panginoon, maghari nawa ang iyong pag-ibig sa amin, pagpalain mo bawat taong naririto at lahat ng taong makakarinig ng tinig mo, Panginoon. Tago mo kami lahat sa iyong likuran, ikaw ang itaas, Panginoon, maparangalan sa buong gawain ito. Purihin ka sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yan, salamat sa Panginoon. 1 John chapter 4 verses 1 to 21. Yan, 1 John chapter 4. Amen. 1 John chapter 4. Verses 1 to 21. Tama ba? Okay, pero yung 1 to 6, yan. Makikilala ang Espiritong mula sa Diyos. Tapos, 7 to 21, ang Diyos ay pag-ibig. Okay? 1 to 6, ang pamagat niya, makikilala ang Espiritong mula sa Diyos. Okay? Amen. Si Apostol Juan ang nagsulat ng pahayag na ito. Kaya yon. 1 John chapter 4, verses 1 to 6, makikilala ang Espiritong mula sa Diyos. Dito natin makikilala kung ano ang Espiritong nasa isang tao. Okay? Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanilang Espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Amen. Kaya sabi ng Apostol Juan, mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad. Huwag agad tayong maniniwala sa bawat nagsasabing nasa kanilang Espiritu. Kasi maraming mga tao, talaga piling nila sa kanilang Espiritu ng Diyos. Sa halip, sabi ni Juan, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritu nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Ingat tayo, sabi doon sa mga nagsasabing nasa kanilang Espiritu. Kasi mali lang nila tayo. Amen? Kaya napakahalaga niyan na dapat nag-iingat. Ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos na ang nasa kanila. Ito naman yung palatandaan, sabi ni Juan, na nasa isang tao ang Espiritu ng Diyos. Kung ipinahayag nila na si Jesucristo ay naging tao. So, ibig sabihin, ang tao nagpapahayag na si Jesucristo ay naging. Tandaan natin yung mga words na ginagamit sa Bible, sa ating binabasa. Kagaya ng naging, yan, naging tao. So, ibig sabihin, pag sinabi mong naging, meron kalikasan na dati siya, okay? Na taglay-taglay. Tama ba ba? Naging. Ibig sabihin, hindi ka tao, kundi naging tao ka. Okay? Okay, wala naman tinutukoy dito si Jesus. Okay? Si Jesucristo, sabi dito, ay naging. So, ibig sabihin, si Jesus Christ, naging tao. Okay? Hindi siya tao lang. Meron siyang pinanggalingan bago siya naging tao. Okay? Kung hindi gayon ang kanilang ipinahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila.
ang espiritu ng Antikristo ang nasa kanila. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa daigdig na. So, ibig sabihin, sinabi na yun noong pala darating ito at ngayon nga, nung panahon pa ni John to panahon pa nila ito, malatagal na yun. At nandoon na nga yung Antikristo. Yan. At ngayon, nga'y nasa daigdig na. Mga anak, kayo may sa Diyos na anak tagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta. Sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila yung makasanlibutan, kaya mula rin sa sanlibutan, ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Ngunit tayo sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kasinungalingan. Okay? Paano natin makikilala na ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa isang tao? Kapag ipinapahayag nila na si Kristo, si Isu Kristo, ay naging tao. So, sabihin na pinanggalingan si Jesus Christ na personalidad. Ano yun? Yung pagiging Diyos. Wala kasi tayong no signal or remote. 1 Timothy 2:9 ata yung hindi ako nagkakamali. Sige nga brother, mayroon 1 Timothy sa iyong Bible. 2:9. Ang mga babae naman ay dapat maging may 1 Timothy yan? O 2 Timothy 2:9? 3:16. 2 Timothy 3:16. Oh. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan. Ay, okay, mali. Teka lang Yung hanapin mo yung likas kay Kristo, ang pagiging Diyos, kahit na siya'y nagkatawang tao. 1 Timothy 3:16 ba yun? O 2 Timothy 2:9? 1 John 4, 2 Timothy, hanapin natin para 2 Timothy 2:9. Colossians 2:9. Colossians 2:9, sige. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya ay nagkatawang tao. Amen. Purihin ang Diyos. Colossians 2:9. Nawawali ako ng books, pero tama naman yung verse. Okay. Medyo nakakalimot tayo ng mga verse. Purihin ang Panginoon. Colossians 2:9. Likas kay Kristo ang pagiging Diyos kahit na siya ay nagkatawang tao. Okay, tandaan natin yan. Kaya sabi ng 1 John, ang katibayan na ang Espiritu ng Diyos ay nasa siyang tao kapag verifika niya na si Kristo ay Diyos sa kanyang buhay kahit na siya ay nagkatawang tao. So, ibig sabihin, sabi ng 1 John, dapat ang paniniwala natin si Kristo ay Diyos pa rin o naging tao. Okay? Kaya sabi ng John naman, John chapter 1, naging tao ang salita at namuhay sa piling natin. Kaya huwag tayo hihinto sa pagiging tao ni Kristo. Kapag sinabi natin, tao lang si Kristo, o hindi na Espiritu ng Diyos yung nasa sa atin. Okay? Espiritu lang at Kristo. At hindi pa yun. Sabi dito, sa 5, sila yung makasanlibutan. Kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Sa 4 naman, 1 John 4:4, mga anak, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang huwad na propeta sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritu na nasa makasanlibutan. Sila yung makasanlibutan kaya mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Okay? 6, ngunit tayo sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos, sa ganito, nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan, ang Espiritu ng kasinungalingan. Amen? Yan. Ano ba yung pinapahayag natin na dapat natin paniwalaan? Yung katotohanan na salita ng Diyos buhat sa banal na kasulatan. Wala tayong dinadagdag ni binabawasan man. Okay? Kaya ipinahayag natin ito kapag ang tao naniniwala sa ating pinapahayag, Espiritu ng Diyos yung nasa kanila. Kapag hindi, Espiritu ng Antikristo. Ano yung katibayan na ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanila? Hindi sila naniniwala na si Yesu Kristo ay naging tao. At hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos na ipinahayag natin sa banal na kasulatan. Kasi
Ang Espiritu ng Diyos, walang ibang ipapahayag yan, kundi si Jesus. Na iniwang sulat sa banal na kasulatan na itinuturo natin ngayon. Amen? Kasi wala tayong dinadagdag sa itinuturo natin eh. Puro salita lang ng Diyos. Kaya yung pinapahayag natin ay si Jesus Christ na salita ng Diyos. Amen? At ang Espiritu ng Antikristo hindi nakikinig sa itinuturo natin na salita ng Diyos buhat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Kaya huwag na tayo magtataka na may mga taong hindi naniniwala sa akin kasi bakit? Espiritu ng Antikristo yung nasa kanila, hindi Espiritu ng Diyos. Okay? Kasi kung Espiritu ng Diyos yung nasa kanila, makikinig sila sa itinuturo natin at ang paniniwala nila sa buhay nila si Kristo ay Diyos. Colossus 2:9. Likas kay Kristo ang pagiging Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Tandaan natin yan ha, si Jesus Christ merong dual nature. 100% God, 100% man. Sa katotohanan, ginagawang pilosopo pa nga ng iba yan eh. Hindi nila pinaniniwalaan talaga yan. Pero, biblical, sinabi sa banal na kasulatan, si Jesucristo, Colossus 2:9, siya ay likas na Diyos kahit siya ay nagkatawang tao. Okay? At pinatunayan din niya ng Pilipos 2:6. Bagamat siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang mabuhay pantay ng Diyos, halip siya ay nagpakumbaba at namuhay na parang alipin. So, ibig sabihin, naging tao ang Diyos. Ang Diyos ay naging tao lang. Pero hindi siya tao lang. Okay? Kaya yun dapat ang paniniwala natin. At yun ay pinahayag ng banal na kasulatan na ating ipinapahayag ngayon. Okay? Kaya ang lahat ng mga taong naniniwala sa banal na kasulatan na ipinapahayag ng mga nagtuturo at nangangaral nito ay ang nasa kanila Espiritu ng Diyos. Amen? Malinaw ba? Malinaw po ba? Tandaan natin na ulitin natin. Ano yung katibayan na Espiritu ng Antikristo ang nasa isang tao? Kapag hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kasi si Kristo naging tao. Kaya sabi ng talata, naging tao ang salita at namuhay sa piling namin. Ano pa? Colossus 2:9, likas kay Kristo ang pagiging Diyos kahit siya'y nagkatawang tao. So, ibig sabihin, nung siya'y nasa mundo, meron pa rin siyang dual nature. Hindi niya nga lang pinagpilitang mabuhay, pantay ang Diyos, sabi ng Pilipos. Pinili niyang maging parang alipin. Sa literal, paano natin masasabing siya ay Diyos? Nung nagkatawang tao si Jesus, alala natin yung nasa laot siya. Yung natutulog siya sa bangka, kasama niya yung mga disipulo, bumagyo. Tama po ba? Nung bumagyo, nakarantay yung mga disipulo, Panginoon, tulungan niyo naman kami. Payag ba kayo? Mamamatay kami dito. Mamamatay na tayo. Tulog pa kayo. Sabi ng mga disipulo. Sabi ni Jesus, ang hina ng inyong pananampalataya. Di ba? Inutusan niya yung hangin, tumigil ka. May sino tao kaya utusan yung hangin, tumigil. Yung bagyo, pinatigil niya. Yung alon, pinapayapa niya yung dagat. Tama po ba? Ibig sabihin, siya ay Diyos na kaya utusan ang lahat ng bagay, maging ng kalikasan. Amen? Na hindi kayang gawin ng tao. Ano pa? Bumuhay siya ng patay. Tama po ba? Hindi kaya gawin ng tao yun kasi sabi mismo ng mga Pariseo, ng mga tao yun, hindi kayang bumuhay ng patay si Beelzebub yung kapangyarihan ng diablo. Hindi kayang, kung ang espiritu ng demonyo nasa kanya, hindi niya kayang buhayin yung patay. Si Jesus Christ, binuhay niya yung patay. So, ibig sabihin, nasa kanya ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya, sa talata, mababasa natin yan sa New Testament. Yan, pinahayag yan si John. Okay? Sa iba pang bahagi, Matthew, Luke, Mark, yan, dyan yan, mababasa natin. Yan, ang daming beses pinatunayan ni Jesus na siya Diyos. At nagpatawad siya at sinabi niya, ako'y si ako nga, na pumapatungkol sa Diyos. Kaya siya babatuhin ng mga tao ng panahon kasi inangkin niya yung pagiging Diyos, ako'y si ako nga. Bago pa isilang si Abraham, ako'y si ako nga. So, ibig sabihin, noon pa ay talagang nag-exist na siya kasi siya ang lumalang ng lahat ng bagay. Amen? Kaya siya ay Diyos. At sa pagiging tao, paano natin siya may ilarawan? Siya may laman, may buto. Tama? Siya ay nagugutom, nasasaktan, nalulungkot, napapagod. Tama? Anong binuhan niya yung krus? Napapagod siya, natutumba siya.
At ano pa, pinakagupit siya, nasasaktan siya. May laman kasi siya, may buto, may dugo. Okay? Literal na talagang napatay siya sa krus. Namatay din siya. Gaya ng tao. Na pinatunayan niya na siya talaga ay 100% man. Kasi kung puro Diyos lang siya, sa mundo ito hindi siya mamamatay. Eh dahil may dual nature siya, kailangan mamatay siya sa krus, namatay siya sa krus bilang katibayan na siya talaga yung naging tao. Amen? Kaya yun kapag meron sa atin nagtatanong, maaari natin iyon ang gawin paliwanag sa kanila. So, may dual nature si Jesus Christ, 100% God, 100% man. Siya ay Diyos dahil kayang utusan ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang salita. Palaya siya ng demonyo, yung mga bagyo, bumuhay siya ng patay, at siya'y tao, bakit? May laman, may buto, nasasaktan, nauuhaw, nagugutom. Amen. At pinatunayan ng Colossus 2:9, siya ay likas na Diyos kahit siya nasa katawang tao. Philippians 2:6 din. Dalawang verse, nagkakatugma. At tatlo pa nga sa John chapter 1, naging tao ang salita. Amen? Kaya purihin ng Diyos. Wala ka rin? Ayaw ka rin? Yan ang gagawin. Kaya yun, may code ata yan eh. Purihin ang Panginoon. Kaya yun, okay, tuloy natin. Dito na tayo sa ikalawang bahagi ng 1 John chapter 4. Yan, ano na yung pagawagat niya? Ang Diyos ay pag-ibig. Okay? Ang Diyos ay pag-ibig. 1 John chapter 4, 7 to 21. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Okay? Sabi rito ni Apostol Juan, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Tandaan natin, kapag wala tayong pag-ibig sa ating puso, hindi tayo kumikilala sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ay ang pag-ibig eh. Kapag marunong ka umibig, sabihin, nasa puso mo ang Diyos. Kasi siya ang pag-ibig. Alam po ba? Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Okay? Inaalay niya ang kanyang anak. Sino yung kaya ialay yung anak niya para sa mga makasalanang tao? Yung ama na meron pag-ibig sa atin. Kasi kung hindi tayo mahal ng ama, hindi niya kayang ibigay yung kanyang kaisa-isang anak para mamatay sa krus para sa atin. Ito ang pag-ibig. Ito ang ibig sabihin ng pag-ibig. Hindi siya inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So, ang pag-ibig, pag-aalay ng anak ng Diyos para sa atin, si Jesus Christ na namatay sa krus. Ayun ang pag-ibig, si Jesus. Okay? Kaya, 1 John 4:8, ang Diyos ay ang pag-ibig. Kasi inaalay niya ang kanyang anak para sa atin. Amen? Mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo magmahalan. Kaya sabi ni Juan, mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kayo rin dapat magmahalan. Kailan may wala pang tao nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Sabi, wala pa kahit sinong nakakita sa Diyos. Okay? Pero sa pamamagitan ng pag-ibig na meron tayo, ayan, nasa atin, nalalaman natin na nasa atin ang Diyos kasi ang Diyos ay pag-ibig. Kapag marunong ka umibig, kasama mo ang Diyos. Nasa sa iyo ang Diyos na bubuhay sa katauhan mo. Amen? Nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Yan. Yung banal na Espiritu. Ang katibayan kung paano natin malalaman na ang Diyos ay nasa atin. Kasi, Pastor, paano ba yun? Oo. Yung Diyos yung kano mo malalaman na meron akong pag-ibig sa aking puso. Ang sabi rito, nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Paano? Paano natin malalaman na nasa sa atin naman yung Espiritu, nakatibayan na meron na tayong pag-ibig sa ating puso? O yung topic natin ng Sunday, ay tatak ng kaligtasan ng Holy Spirit, ano yung makikita sa atin? Merong bunga ng banal na Espiritu. Namatay na? Okay, sige, i-operate nyo lang. May bunga. At Galatians 5:22, sabi doon, ang bunga ng banal na Espiritu, pag-ibig pa rin.
na tinutukoy dito. Kaya nalalaman natin na ang Diyos ay nasa atin dahil meron na tayong pag-ibig sa ating puso. Amen? At may bunga yun, yung sa Galatians 5:22. Ang nagpapahayag ay nakita namin at pinatotohanan isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanglibutan. Yan. Si Juan, nakita nila silang mga disipulo ni Kristo at pinatotohanan isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanglibutan, si Jesus. Nakatayo rin naman, nasaksihan natin yon. Ngayon, ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos naman ay nananahan sa Kanya. Kaya tayo, mga nagpapahayag, na si Jesus Christ ay anak ng Diyos, katibayan na nasa sa atin ng Diyos. Kaya tandaan natin yan, lagi natin ipapahayag sa ating mga buhay na si Jesus Kristo ang anak ng Diyos. At yan dapat ang ating paniniwala. At ang Diyos naman ay nananahan sa Kanya. Sa ganung paraan, malalaman natin sa ating buhay, pag gano'n ang ating pananampalataya at pagkilala sa ating Panginoong Yesus, na siya'y galing sa Diyos at siya'y kaisa-isang anak ng Diyos na nagligtas sa atin, malalaman natin na tayo talaga ay nasa sa atin ang Diyos. Okay? Nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos. Tayo nananalig sa katotohanan ito, ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Kaya nawa, sa ating mga buhay, lagi natin isabuhay yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay? Para mas lalong higit na manatili ang Diyos sa ating mga buhay. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya hindi natin kinakatakutan ng araw ng paghuhukom. Kasi kapag meron ng Kristo sa buhay mo, wala ka lang kinakatakutan kasi pag ang Diyos ang kasama mo, sino ang katatakutan mo? Sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito, walang kasamang takot ang pag-ibig. At pinabawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mong natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Kaya yun pala, kapag may pag-ibig tayo sa ating puso, wala na tayong kinatatakutan sa ating buhay. Amen? Hindi tayo nakangamba. Bakit panatag ka? Kasama mo kasi si Jesus na pag-ibig na nabubuhay sa iyong buhay. Kaya panatag ka kahit may problema ka. Kaya pala ang Kristiyano, kahit may problema, walang pera, laging masaya. Okay? Kasi meron ng pag-ibig sa puso. Panatag, hindi siya takot magutom. Hindi siya takot mawalan. Kagaya ni Jesus Christ na nagsakripisyo ng buhay niya. Ang Ama naman binigay yung anak. Tayo, kaya ba natin ibigay sakripisyo yung ating mga anak? Mga mahalaga sa buhay natin. Yung pag-aaral natin, yung trabaho natin, yung mga gadget na meron tayo. Kaya ba natin sakripisyo, kagaya ng pagsasakripisyo ng Ama at ang ng anak? Para mapatunayan meron tayong pag-ibig sa ating puso. Amen? Nawa, magawa natin yan sa ating buhay. Na makita na talagang tayo rin ay may pag-ibig sa ating mga buhay. Merong Kristo. Ibig sabihin na may pag-ibig sa ating buhay, merong Kristo sa ating puso na nakatira at kasama natin sa ating buhay na ito. Amen? Wala kasamang takot ang pag-ibig. At pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot. Sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Okay? Tayo umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya makikita? Okay? Isang palatandaan na nasa atin ang pag-ibig kung iniibig natin ang ating mga kapatiran. Napapatunayan natin na nasa sa atin ang Diyos. Amen? Ano nangyayari dyan? Mukhang gumagana na siya. Nag-ano siya eh. Nagpa-plus na siya. Sige, kalingkutin niya lang. Gagana din yan. Ang magsasabing iniibig ko ang Diyos, 20 na. 1 John 4:20. Subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Tama naman. Kasi ang Diyos hindi natin nakikita. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ngayon, paano mo sasambahin ang Espiritu hindi mo nakikita? Kung hindi ka naman marunong magmahal din sa taong nakikita mo literal. Okay? Kasi ang pananampalataya, paniniwala sa isang bagay na hindi nakikita. Ngayon, patunayan mo muna sa gawa yung pananampalataya mo.
ibigin mo muna yung mga kapatid mo na nakikita mo. Amen? Bago mo masabing, iniibig mo yung Diyos na hindi mo nakikita. Amen? Kaya tandaan natin kaya dapat meron tayong pag-ibig sa ating mga puso. Dapat, kung ano si Jesus Christ, ganun din yung ginagawa natin sa ating mga buhay. Ano ba yung buhay ni Jesus Christ nung nabuhay sa mundo? Punong-puno ng pag-ibig. Amen? Ano yung ginawa niya? Kinalimutan niya ang kanyang pagiging Diyos. Siya ay naging tao. Namuhay siya bilang alipin, hindi bilang Diyos. Hindi lang yun. Naglingkod siya. Hindi niya tinuring na higit ang kanyang sarili. Naglingkod siya, nagpakain siya sa mga nagugutom. Okay? Nangaral at nagturo ng mabuting balita. Kaya dapat, ganoon din yung ating ginagawa. Bilang pagpapakita na meron din tayong pag-ibig sa ating mga buhay. Amen? Ginagaya natin ang ginawa ni Jesus Christ bilang huwaran sa ating mga buhay nito. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang mga kapatid. Amen? Kaya kung mahal natin ang Diyos, tandaan natin, mahal natin ang bawat tao sa mundo, yung ating mga kapatid, kasi lahat tayo magkakapatid sa totoo lang. Pinili tayo ng Diyos bago pa likhain ang sanlibutan, Ephesians chapter 1. Pag binasa natin yan, bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na tayo ng Diyos. Kaya kung sa GC, nakita niyo yung sinare ko doon na kung paano tayo nabuo. Diba? Sabi doon, 200 million na sperm cell ang lumabas sa ating ama at pumasok sa sinapupunan ng ating mga magulang. Naglalaban-laban yung magkakapatid niya, 200 million ba yun? Sabi ron? Na magkakapatid yun, naguunahan na makapasok sa bahay bata ng ating magulang. At tayo, yung pinili ng Diyos sa 200 million na yun. Tama po ba? Kaya pasalawakan natin ng Diyos sa tayo ang nabuhay. At may pangalan. Ako si Ronnie, siya si Nora, si Daniel, si Niron, Pastor Eddie, Rudolph, Brother Louie, si Nicole, si Elias, si Nino, si Melda, Nanay Melda. Pero yun, nagkaroon tayo ng pangalan. At ang nagbigay ng pangalan sa atin, sino? Sino? Ang Diyos, hindi yung magulang natin. Ginamit lang yung magulang natin. Ang totoo, ang Diyos ang nagbigay ng pangalan sa atin. Kasi mayroong aklat ng buhay na sinusulat yung pangalan natin doon. Amen? Ibig sabihin, bago ba likhain ng daigdig, ikaw na talaga ang mabubuhay. Hindi yun aksidente. Talagang ikaw ang pinili ng Diyos. Amen? At may purpose doon. Amen? May purpose kung bakit ka. Kaya pag binasa mo yung Ephesians chapter 1, ang purpose doon, para pagharihan ka ni Kristo na unang umibig sa'yo, para magkaroon ka rin ng pag-ibig sa iyong buhay. Para mapagharihan ka naman ng Ama sa langit na pinaghaharian ni Kristo sa ating mga buhay. Kasi ang layunin ng Diyos o ang kalooban ng Diyos ay sa ating mga buhay maghari si Kristo. Para lang sa ganoon, dali tayo sa kaharian ng Diyos na paghaharian ng Diyos sa ilalim ng paghahari ng ating Panginoong Jesus. Amen. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tinatanggap natin sa ating mga buhay, nakatibayan na talaga naghahari si Jesus sa ating mga puso. Amen po ba? Ano mo, maintindihan natin ito, okay? Kasi medyo limitado lang din yung oras natin para aralin yan. Pero dahil dito sa 1 John chapter 4, natatalakay siya kasi ang topic, ang pag-ibig. Ang pag-ibig kasi ang Diyos. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng pag-ibig ng Diyos? Kailangan natin si Jesus na nabubuhay sa buhay ng Diyos. Si Jesus na nabubuhay sa buhay ng Diyos na pag-ibig na buhay ng Ama. Kasi ang Ama, ang Diyos ay pag-ibig eh. So, ibig sabihin, ang Ama ang pag-ibig. Si Jesus Christ na nabubuhay sa buhay ng Diyos. Ano yung buhay ng Diyos? Pag-ibig. Kaya ang sinasabuhay ni Jesus yung pag-ibig. Kaya kapag tinanggap natin si Jesus bilang Hari, Panginoon at Diyos ng ating mga buhay, magkakaroon tayo ng pag-ibig. Ngayon, paano yun? Papadala kasi ng Ama ang banal na Espiritu para tulungan tayong isagawa ang pag-ibig na yun sa ating mga buhay. Kasi ang banal na Espiritu, ang siyang nagukudyok o nagtuturo o gumagabay sa ating gawin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin kailanman. John chapter 14, yung isang tagapagtanggol ang bibigay sa inyo, siya ang magiging patnubay ninyo at magtuturo ng mga bagay na dapat nyo malaman at yung gagawa ng mga bagay na hindi natin magawa. Natututo na tayo manalangin.
ng tama na hindi natin alam dati. Tama po ba? Sino yung marunong manalangin dito simula nung maliit pa? Yung hindi mo pa nakilala si Jesus. O, di ba? Wala. O, tama. Nung nakilala natin si Jesus, unti-unti, nahihiya ka pa nga eh. Di ba? Pero kinalauna, nung naiintindihan mo na yung salita niya, tumitira na sa iyo Holy Spirit sa puso mo. At nagkakaroon ka na ng lakas ng loob. Natututo ka ng tumayo rito sa harap magpatotoo. Natututo ka ng umawit sa Diyos. Tama po ba? Na dati hindi mo ginagawa. Tama ba? Kasi yung Holy Spirit yung nag-uudyok noon. Nagkakaroon ka na ng tapang. At nagkakaroon ka na ng malasakit. Tama ba? Na kahit ikaw ay nahihirapan sa buhay mo, nagkakaroon ka na ng pagsasakripisyo. Kailangan ko magtrabaho pero dahil mahal ko ang Diyos at ang buhay ko ay dapat sumasamba sa Diyos, pupunta ako ng church. Amen? Na hindi mo ginagawa dati. Wala kang pakialam sa oras mo noon eh. Tama ba? Ang alam mo na, pag-isip mo sa umaga, magkape. Ako nga noon, ang routine ko noon. Sabagay, nung maliit ako, nagulat ako sa pagiging Christian. Pero nung kinalauna, nawala. Ang routine ko na noon, pag-isip mo sa umaga, kape, yosi, sigarilyo. Kasi masarap mo yosi pag nagtakape sa umaga eh. Ayan. CR. Puro na pagdilat, wala lang, Lord, thank you. Ngayon hindi, may concern ka na. Sa buhay mo una, Lord, thank you po. Di ba? Alam mo na, nabinigay ng Diyos yung buhay mo, dapat ka magpasala. Yung Holy Spirit nga, nag-uudyok sa'yo, hindi ka na yun. Kasi bago ka nang nilalang. Wala na yung dati mong pagkatao na pag-gising, gamon, kape. Tama mo ba? Ito ay pinalitan na ng bago. 2 Corinthians 5:17. Dahil ipag-isa ka na kay Kristo at dahil may banal na Espiritu ka na, gumigising ka na nagpapasalamat na sa Diyos. Okay? Tama po ba? Yan ang patnubay natin sa ating mga napakahalaga niya. Kaya kung may pagkakataon kayo, Ephesians chapter 1. Basahin natin yun sa ating mga tahanan. Malalaman natin doon yung banal na Espiritu na nasa sa atin. Amen? Okay, balik tayo rito. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang mga kapatid. Kaya kung mahal natin ng Diyos, may concern tayo sa mga tao, sa ating mga kapatid. Amen? Lalo na sa ating mga kapatid sa iglesia. Amen? Kasi ang tunay ng magkakapatid tayo na pinaghaharian ni Kristo. Kasi dalawa yung ama eh. Base sa ating mga pinag-aralan, sa 1 John pa rin. Sino isang ama? Yung Diablo. Tama, di ba? Ama yung Diablo eh. Tapos yung Ama na makapangyarihan sa lahat. Yung Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Kaya, ang purpose natin ay agawin ang mga itinuturing ng Diablo na anak niya. Kasi hindi naman kasi nila alam yon ng mga tao. Walang Holy Spirit sila eh. Yung mga tao minsan nabuhay lang na wala sa aral ng ating Panginoon. Diba tayo, hindi naman agad tayo naging Kristiyano. Nung tayo sinilang, meron tayong iba-ibang mga relihiyon na kinabibilangan. At yun yung paniniwala natin dahil yun ang naririnig natin. Pero kinahabagan tayo ng Diyos, gumamit ng mga tao para makilala natin siya. Ngayon, naging mga may relasyon na tayo sa Diyos, naging mga tunay na Kristiyano. At tayo na ngayon yung mga tunay na magkakapatid, spiritual. Tayong mga kumikilala kay Jesus bilang Hari, Panginoon at Diyos ng ating mga buhay. Okay? Yung mga kapatid naman natin, literals, dito lang yun sa mundo. Na pagdating ng panahon, iiwanan natin. Okay? Pero kapag sila naman ay naging mga kagaya natin, talaga magiging totoong magkakapatid na tayo sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Nakukuha din ba? Nakukuha din po ba yung ating tinuturo? Natandaan natin. Kanina, makikilala natin ang espiritu ng Antikristo kapag hindi sila naniniwala na si Kristo ay naging tao. So, ibig sabihin, hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Na malinaw naman na sinasabi sa talata, Colossus 2:9. Si Jesus may dual nature, Diyos at tao. Amen? Na siya ay nasa mundo. Tapos dito naman, sa 1 John 4:7-21, ang Diyos ay pag-ibig. Okay? Kaya dapat tayong mabuhay na may pag-ibig sa ating mga puso para malaman natin na nasa atin ang Diyos na unang umibig sa atin. Amen? Kaya hindi tayo dapat mamuhi sa ating mga kapatid. Dapat pa nga na mahalin natin sila sa lahat ng pagkakataon. Okay? Okay, dito na tayo sa 1 John chapter 5. Napagtagumpayan
natin ang sanglibutan. 1 John chapter 5, verses 1 to 17. At 1 John chapter 5, verses 18, ang buhay na walang hanggan. Okay. 18 to 21. 21 din. Dito muna tayo. 1 John chapter 5, verses 1 to 17. Napagtagumpayan na natin ang sanglibutan. Kung tayo sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo, tayo na yung mga anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Okay. Sabi rito, kung tayo sumasampalataya na si Kristo, na si Jesus ay ang Kristo, kung tayo ano ibig sabihin ng Kristo, ng Christ? Tagapagligtas. Christ means Savior, tandaan natin. Christ means Savior. Sabi rito, kung tayo ay naniniwala si Jesus ang tagapagligtas, okay, Kristo, tagapagligtas. Kung si Jesus ay tagapagligtas, tayo nga ay mga anak ng Diyos. O tayo na talaga ay anak ng Diyos. Kapag ang paniniwala natin si Kristo ang ating tagapagligtas, si Jesus ang aking Kristo, o si Jesus ang aking tagapagligtas, ibig sabihin, anak na ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama, ay umiibig din sa anak. Kaya kapag iniibig mo yung Ama, automatically iniibig mo yung anak. Kasi naniniwala ka na si Kristo, si Jesus, ang tagapagligtas. Kasi yun ang totoo. Na talagang dapat mong paniwalaan sa buhay mo. Katibayan, na ikaw ay anak ng Diyos. At kapag iniibig mo ang Diyos, iniibig mo ang anak. Ito ang palatandaan iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Okay. Ang palatandaan na iniibig natin ang Diyos, 1 John chapter 5 verse 2, ay kung iniibig natin yung mga anak ng Diyos, yung mga kapatid natin. Tandaan natin ang pagmamahal sa Diyos, kaya lagi natin sinasabi ang pagmamahal sa Diyos ay ang pagmamahal sa ating kapwa. Kaya nga dalawa ang utos, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. 1 John chapter 5 verse 2. Ito ang palatandaan iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Ang palatandaan na may pag-ibig ka sa mga kapatid mo, sa mga anak ng Diyos, kasi mga anak ng Diyos, kapatid natin yan kasi anak tayo ng Diyos Tama ba? Kaya ang ebidensya na iniibig natin yung mga kapatiran natin, ito, kung iniibig natin ang Diyos. Kung minamahal mo ang Diyos. Tama, di ba? Ang pagmamahal sa Diyos, ang ibig sabihin, iniibig mo yung kapatiran mo. Kaya, tandaan mo kapag galit ka sa kapatiran mo, hindi mo iniibig ang Diyos. Kasi yun yung ebidensya na iniibig mo ang Diyos kapag iniibig mo yung mga kapatiran mo. Amen. At tinutupad ang kanyang mga utos. Ano ang utos ng Diyos na dapat mong tuparin? Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. At ibigin mo ang iyong kapwa. Yung pa rin, ako pa rin mabalik. Kaya, ang pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Kaya dapat mong gawin yun. Kasi yun tayo kung paano nakadesign sa mundong ito. Nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Ngayon, sa paanong paraan natin, maiiligtas ang mga nais ng Diyos na maligtas? Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen ni Jesus na dapat natin ibahagi sa ating mga kapwa. Tama mo ba? At ayun ang ebidensya na tayo nagmamahal sa kanila, nagmamalasakit. Kasi wala nang ibang bagay na pwede natin maibigay na pinaka-the best sa ating kapwa ang maligtas siya. Amen? Tama mo ba? Pwede mong bigyan ng material na bagay kapwa mo. Sapat ba yun? Magreklamo ba yun? Pagkulang Tama ba? Tama mo ba? O pwede ka, para makakuha mo yung attention niya. O malaking bagay yun, pero hindi sapat yun. Ang pinaka-the best, yung mailigtas mo siya. Kaya sabi ng Judas, agawin ninyo sa apoy ang mga mapapahama. Kaya ang utos, go and make disciple. At dahil sa utos na yun na yung gagawin, na ipakikita mo mahal mo ang Diyos, bakit? Nililigtas mo yung mga tao gusto ng Diyos na makasama niya pagdating ng panahon. Amen? Kaya, ang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, dapat meron tayong malasakit. Kaya nga sa iglesia nito, wala tayong ibang gustong gawin o pinaplano o isa katuparan ang maagaw sa apoy ang mga mapapahama. Kaya nag-iisip tayo, buhat sa Diyos, sa kaisipan ng Diyos, buhat sa Kanyang salita, na mga programa na pwede natin gawin para agawin ng mga tao sa apoy.
pag-ibig sa kapwa. Kung paano natin sila mababahagian ng salita ng Diyos. Okay? Kaya pag-pray natin na gabayan tayo ng Diyos, itulot niya na tayo gamitin ng higit hanggang tayo nabubuhay. Amen po ba? Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos, 1 John 5:3, ang tumutupad ng kanyang mga utos. Kapag hindi mo iniibig ang Diyos, hindi ka talaga tutupad sa utos ng Diyos. Mahalaga sa iyo yung sarili mo lang. Makasarili ka. Makasarili tayo pagka gano'n. Kasi ang utos ng Diyos, yung ibigin mo yung kapwa mo, ituloy mo higit ang iba kaysa sa iyong sarili. Amen? Pag masyado mong focus yung mga bagay patungkol sa iyo, hindi mo mahal ang Diyos kasi hindi mo pinapahalagahan yung kapwa mo. Tama po ba? Dapat yung kaisipan natin kagaya ng kay Kristo, hindi niya inisip yung sarili niya. Kasi bakit? Nasa kanya na yung Diyos eh. Ano ba iisipin niya? Siya at ang Ama ay iisa. Tama? At tayo rin naman kailangan mag-isip ng gano'n. Ikaw at si Jesus ay iisa kasi tinanggap mo na siya sa buhay mo. May pag-ibig ka na sa buhay mo. Amen? Kaya wala ka lang kinatatakutan. Kaya sabi kanina, hindi lubos ang tao na mayroong takot kasi wala siyang pag-ibig pagka gano'n. Kaya ikaw, kapag may pag-ibig ka sa buhay mo, di ka na natatakot magutom. Di ka na natatakot maghihirap. Kahit na magutom yung anak mo, hindi ka panatag ka. Bakit? Alam mo, ang Diyos ang kikilos sa inyo, sa buhay nyo. Kahit hirap na hirap ka sa buhay mo, okay ka lang. O pagkamat dinadaing mo rin ito sa Diyos na lang. Hindi na sa buhay mo, hindi na sa mundo. Amen? Hindi ka na nagagalit kay mayor, kay president. Wala ka lang inireklamo pa. Gumagawa ka na lang ng naayon sa kalooban ng Diyos. Amen? At hindi ka na nagtataka kung bakit mo ito ginagawa. Amen? At hindi mo na rin iniisip yung kahirap na lang buhay mo kasi hindi mo na nga iniisip yung sarili mo. Binibigay mo na yung sarili mo sa Diyos dahil wala ka lang pag-aari sa buhay mo. Amen? Yun yung salita ng Diyos na katotohanan na dapat natin malaman. Kaya kapag may concern ka pa sa sarili mo, ngayon tinanggap mo na ang Diyos, mag-isip ka muna, baka mamaya hindi mo pa talaga tinanggap ang Diyos. Kasi, ginagawa mo pa yung lakas mo na sarili para sa sarili mo rin. Hindi mo binibigay na lang sa Diyos yung sarili mong buhay. Amen? Kuha po ba natin? Kasi dapat sa buhay natin, pinapahalagahan na lang natin yung kapwa natin. At Pastor, paano ba yun? Paano naman ako, brother? Huwag mo na intindihin yan, ang Diyos na bahala sa'yo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? Hayaan mo na ang Diyos ang gumawa ng mga bagay para sa'yo. Okay? Ganun dapat ang kaisipan natin. Kaya lang mahirap di ba? Kasi tao tayo, matalino. At likas sa atin na nag-iisip ng tama. Ang tawag doon kasi kasalanan, pamumuhay sa sarili. Ginagawa mo yung tama sa sarili mong kakayahan na dapat trabaho ng Diyos na gumawa yung para sa iyo. Okay, common sense. Ano yung pag-aari ng mga Levita ng panahon ni Moises? Kasi, di ba, yung mga Levites, lahi ni Levites, lahi nila, sila yung mga walang bahagi na lupa. Wala silang yaman, pag-aari, literal na lupa. Ngayon, ano ang pag-aari nila? 10 bahagi sa templo ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, ang pag-aari nila ang Diyos. Hindi na mahalaga sa kanila yung mga material na bagay. Bakit? Kasi ang pagmay-ari nila, yung ari ng Diyos. Ganun tayo sa buhay natin ngayon. Tayo yung mga parang mga Levita na naglilingkod sa Diyos. Wala na tayong bahagi sa sanglibutan ito. Bakit? Ang bahagi natin ay yung bahagi ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Kaya hindi na natin iisip yung sarili natin kasi meron na tayong pag-aari, yung pag-aari ng Diyos. Alam po ba? Kaya lang hirap tanggapin kasi nabubuhay tayo sa mundo na kailangan natin gumawa. Mabuhay, tama po ba? Kaya lang, sabi ng Bible, the righteous live by faith. Yun ang dapat natin ipamuhay. Okay? At nawa, hiningi natin sa Diyos na higit natin itong maunawaan. Kaya, hindi natin maipakita yung tunay na pag-ibig natin sa Diyos. Kasi nahahadlagan nung kaisipang pang-tao natin na nandiyan pa yung takot. Takot, magutom yung anak ko. Takot kung mawalan ng trabaho. Tama po ba? Kasi baka maputulan kami ng kuryente. Hindi pwedeng di ako magtrabaho. Iba nag-a-abroad.
Hanggang sa makalimutan na nila ang Diyos. Pumapatak. Hanggang sa makalimutan na nila ang Diyos, nasisira yung pamilya ng iba. Amen? Hindi ko sinabi masama mag-abroad. Amen? Kundi dapat lahat ng bagay ginagawa natin na parang ang Panginoon ang ating pinaglilingkuran sa ating mga buhay. Hindi rin masama maghanap buhay. Hindi rin masama mag-aaral. Ito pa rin ang mga pangarap. Pero dapat ginagawa natin yan na parang ang Panginoong Jesus ang ating pinaglilingkuran. Colossus 3:23. Ang lahat ng bagay na yung ginagawa, pag hindi ang Diyos ang dinededicate mo, yung mga bagay na yan, hindi malulugod ang Diyos dyan. Kasi ginagawa mo yan, ikaw lang sa sarili mo ang nasusunod, hindi ang Diyos. Kaya lahat ng bagay na dapat natin malaman o dapat natin gawin dapat, dinededicate natin sa Diyos yan. Ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ang lahat na parang ang Panginoong Jesus ang iyong pinaglilingkuran. Okay? Kaya huwag kang magpagamit dyan sa mga bagay na nasa sanlibutan. Gamitin mo yan para sa Diyos, para maipakita ang pag-ibig ng Diyos na nasa sa iyo. Amen? Ganun dapat tayo kung paano mabuhay. Walang kasamang takot. Kasi ang takot ay kaihiban niya parusa. Kapag natatakot ka, ibig sabihin, meron kang parusang kinatatakutan na nakalaan para sa iyo. Ngayon, hindi ka na paparusahan ng Diyos eh. Bakit? Ba't hindi ka na paparusahan ng Diyos? Bakit? Sino rito tumanggap kay Kristo bilang Panginoon Hari ang Diyos ng buhay niya? Di ba lahat tayo? Ano pa kinatatakutan mo? Wala na, kasi ang mga natatakot sa parusa lang yun. Kung tinanggap mo si Kristo, hindi ka na paparusahan, ininiwalay ka na sa buhay mula sa kapahamakan. Ligtas ka na. Kaya tayo mga born-again Christian na totoo, pumupunta tayo ng church, naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi na para maligtas. Amen? Hindi na para maligtas. Pumupunta tayo sa church kasi ligtas na tayo. Ayun na ang dahilan mo. Kaya ang ginagawa ito kasi, tungkulin mo ito. Tungkulin ito ng mga taong iniligtas nila ng Panginoon. Ayan ang kaibahan natin sa mundo. Yung mga mundo o yung mga relihiyon sa palibot mo, ang paniniwala nila, kaya nila ginagawa yung mga seremonya kagaya nito. Halimbawa, nagsisimba kami, bumibili kami ng mga ganito, kailangan namin pumunta pag ganitong araw, ganitong buwan doon. Kasi ang habol nila ay maligtas sila. Paniniwala ng relihiyosong tao yun. Paniniwala ng mga taong hindi nakakita ng katotohanan, nakakaalam. Kasi ang katotohanan, kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus, may pag-ibig ka na sa iyong puso, ligtas ka na. Ginagawa mo na ang lahat ng bagay kasi ligtas ka na. Hindi mo na ginagawa ito para maligtas, kasi ligtas ka na. Bahagi mo na yung Diyos. Amen po ba? Kaya tandaan natin yan, nawa. Mas maintindihan pa natin. Kaya lahat ng mga talaka na ating tinatalakay, pag-uwi natin, basahin natin ng maigi at hilingin natin na ipaunawa sa atin ng Diyos. Amen? 1 John 5:2, ito ang palatandaan na iniibig natin ng mga anak ng Diyos kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtagumpayan na ng anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nananampalataya tayo na tayo ay anak na ng Diyos. Amen? Kaya hindi na mahirap sa atin na sundin ang utos ng Diyos. Bakit? Nasa atin ang banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, binibigay ng Ama ang banal na Espiritu para magkaroon tayo ng lakas para gawin ang mga bagay na hindi natin kayang gawin at hindi tayo matakot na sa lahat ng bagay na ating kinatatakutan bilang tao. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Kaya kapag tayo sumampalataya kay Jesus, napapagtagumpay natin ang sanlibutan. Si Yesu Kristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi sa pamamagitan ng tubig lamang. Sa pamamagitan ng tubig at dugo, ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang Holy Spirit, siya ang sumasaliksik ng pinakamalalim na kaisipan ng Diyos. Kaya kapag nasa atin ang banal na Espiritu, mauunawaan natin ang mga bagay na ito ay pinapahayag sa atin ngayon. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang
ang tubig at ang dugo. At ang tatlong ito ay nagkakaisa. Kung pinaniniwalaan natin ang patutuo ng mga tao, higit natin dapat paniwalaan ang patutuo ng Diyos at ito ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Okay? Ang sino mang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutuong ito. Ngunit ang Diyos ay ginagawang sinungaling ng sino mang hindi sumasampalataya sa Diyos, sapagkat hindi ito naniniwala sa patutuo niya tungkol sa kanyang anak. At ito ang patutuo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya sabi ng Diyos, ang buhay na walang hanggan ay masusumpuan natin kay Jesus na kanyang anak. Ang sino mang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinanalahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Kaya kapag wala sa buhay natin si Jesus Christ, hindi tayo ligtas. Kaya walang ibang daan. John 14:6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya sabi rito sa 1 John 5:12, ang sino mang pinananahanan ng anak ng Diyos ni Jesus, si Jesus Christ ang anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinananahanan pag wala si Kristo sa buhay mo, hindi ka makakaranas ng buhay na walang hanggan. Okay? Bakit? John 17:3, si Kristo ang buhay na walang hanggan. Kapag binasa natin John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka, ang iisa at tunay ng Diyos, at ang makilala si Jesucristo na iyong isinugo. Amen. 1 John 5:13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo'y sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam natin pakinggan nga niya tayo, alam din natin ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Kaya isang bagay din, kapag tayo nag-pray, tinutugon tayo ng Diyos sa ating mga buhay. Nakatibayan na talaga nasa atin ng Diyos. Marami na tayong pinag-pray na natanggap natin. At alam ko sa inyong mga buhay, marami ng patutuo ang Diyos na ginawa sa inyo. Amen? Marami tayong hiniling sa Diyos. Minsan nga, hindi natin hiniling, binibigay ng Diyos Ano yun? Yung buhay natin, gumigising ka sa umaga, buhay ka pa. Hindi mo naman hiniling yan Minsan, nakakalimutan mo mag-praise, sobrang pagod Amen po ba? Pero dahil mahal ka ng Diyos at gusto ka niyang makasama pagdating ng panahon, binubuhay ka pa niya. Okay? Kaya pasalamatan natin ng Diyos sa bagay na yan. Amen? Hindi tayo nag-atubiling lumapit sa Kanya dahil alam natin ibibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. Pero may kondisyon. Kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. Kaya kung loobin mo, Panginoon, ganun ang panalangin natin, kung loobin mo, Panginoon. Kasi siya lang. Bakit ganun? Kasi siya ang nakakaalam ng higit na mabuti para sa atin. Okay? Tayo, alam natin yung mabuti sa atin. Kaya lang hindi natin alam yung bukas natin. Okay? Ang Diyos alam yun All-knowing God ang Diyos Kaya mas higit siyang nakakaalam na nararapat na bagay na para sa atin. Kasi kung ibibigay niya ang isang bagay para sa atin, halimbawa, kung bibigyan niya tayo ng yaman, baka maaaring mapahamak tayo. Diba? Kaya kung kalooban ng Diyos, kung hintulot niya na tayo'y umasenso sa ating buhay, nasa sa Kanya yun. Kung hindi, may plano ang Diyos sa buhay natin. Maaaring maka-encourage tayo ng mga tao. Amin po ba? Sa pamamagitan ng ating mga buhay, kagaya ni Apostol Pablo, na siya, kaya niyang pagalingin yung may sakit. Nakalakad ang lumpo kay Pablo. May nakakitang bulag. Amen? Pero meron siyang karamdaman, hindi niya napagaling sa kanyang sarili. Tama? Dinalangin niya ng 3 beses. Sabi niya, 3 beses kong dinalangin ito. Pero kung isipin mo, kung ikaw, ba't ka ganun? Papagaling ka mo may sakit, yung sarili mo hindi mo mapagaling. Tama? Ano sabi lang niya sa kanya? Sapat ang pagpapala ko na binibigay sa iyo. Sapat yung kapintasan mo na meron ka para mas maipakita sa buhay mo yung kadakilaan ko. Amen? Kaya buhay natin, kung sa palagay natin, lapin na ako, Panginoon, hirap na hirap ako, baon na ako sa aking mga utang. Dinadalangin ko naman ito sa iyo. Alam ko, dahil inaamin ko naman, nagkamali ako. At hinihingi ko ng tawad sa'yo, pero wala pa rin
sangguni. Malay mo, kung yung ginagamit ng Diyos yan sa buhay, para maka-encourage ka ng iba. Kaya, nagbaliktad naman, may nadi-discourage pa sa iyo. Pero yun ang totoo. Malay mo, ginagamit ng Diyos yung, kagaya ni Pablo, ginagamit yung karamdaman niya na yun para mas maipakita yung kadakilaan ng Diyos. Bakit? Ang hirap maglingkod sa Diyos na may karamdaman, ha? Ang hirap maglingkod sa Diyos na buo ka sa utang, ha? Ang hirap maglingkod sa Diyos na lagi siya yung may tumutoy ang tao. Ang hirap maging makapal ang mukha, ha? Hindi kaya ng pride mo yun. Tama ba? Kasi kung natatanggap mo isip sabihin, humble ka. Tama mo ba? Kasi kung hindi, makikipag-away ka. Magkakasala ka sa Diyos. Sasagutin mo yun. Tama ba? Kaya, tama yung salita ng Diyos. Yung mga paghihirap na nararanasan natin sapat yan para ipakita ang dakila ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya maging malawak ang ating isip. Okay? Ipabigay natin sa lahat sa Diyos. Ang lahat ng bagay kasi siya lang ang nakakaalam ng bukas natin. Siya ang nagdidesisyon kung ano ang mangyayari sa ating buhay. Okay? Siya ang nagdidesisyon yan. Imagine niyo na lang yung buhay ni Judas. Buhay ni Paraon. Alam ba nila doon na ganun yung buhay nila na sila sinilang? Alam ba ni Paraon na patitigasin ng Diyos yung puso niya? Imagine mo kung ikaw ngayon si Paraon. Ang sakit ng pangyayari sa buhay mo. Ang purpose lang ng buhay mo, yung salin pusa ka lang para ipakita lang ang pangyayari ng Diyos sa mga Israelita. Yung buhay ng Paraon, gano'n eh. Parang, ano ka lang, extra ka lang sa pelikula, ha? Ito lang yung buhay mo, magiging masama ka lang para yung kapangyarihan mo makita ng mga anak ko. Biruin mo yun, ha? Ng mga pinili ng Diyos na mapasa Kanya. Makita yung kapangyarihan para maniwala sila na may Diyos talaga na gumawa at pumili sa kanila. Pero yung Paraon, hindi niya alam yun. Isipin mo yung buhay mo ngayon. Alam mo ba yung buhay mo kung paano ginawa ng Diyos? Alam mo ba kung nandiyan ka, ay talaga nga bang maliligtas ako pagdating ng panahon? Alam mo yun? Sino nakakaalam? Taas kamay. Di ba? Wala? Pero paano natin nalalaman? Yung pananampalataya na meron tayo at yung salita ng Diyos na nababasa natin. Kasi hindi sa'yo ipakikita ng Diyos ang kanyang salita kung hindi kanya pinili simula ng likhain ng daigdig. Amen? Kaya palakpakan natin ang Panginoon dahil nandito ka ngayon at nakikinig at nagbabasa ng kanyang buhay ng salita na maaaring hindi ihinitulad ng Diyos sa iba. Tao dyan sa labas. Amen? Pero hindi yung dahilan para magmalaki tayo. Kaya tayo tinawag ng Diyos na una na ipakita at itinuturo sa atin ngayon kanyang salita para agawin natin sila sa apoy na hindi nakakaalam ng pangako ng Diyos din sa kanila. Amen? Yun yung purpose ng buhay natin, kaya dapat meron tayong pag-ibig sa ating mga puso. Kasi kung wala yan, hindi kailanman mananahan ang Diyos sa iyo. Wala. Ibig sabihin, wala ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya yun yung topic natin. Ngayon, sa 1 John chapter 5. Kaya dapat nananatili ang Diyos sa ating mga buhay at dapat yung pag-ibig sa iyo na meron tayo. Okay? Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam natin ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam natin pinapakinggan nga niya tayo, alam din natin ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Kung kalooban ng Diyos, kaya huwag ka magtanong sa Diyos kung wala pa yung kahilingan mo. Mag-pray ka lang mag-pray. Kasi kung kalooban ng Diyos, sa tamang oras, ibibigay niya yan. Amen? Kasi hindi niya ibibigay yan kung sa palagay niyang mapapahama ka sa hinaharap. Kasi higit sa lahat, siya ang higit na nakakalam ng bukas na darating sa atin. Dahil all-knowing God siya. At tayo, hindi tayo ganoon. Amen? Ang alam lang natin yung makita, yung maaaring mangyari. Pero sa Diyos, past tense. Talagang nakita niya na ang mangyayari sa iyo pag ginawa mo yan. Kaya binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos o pinapaalalahanan niya tayo ng mga bagay na dapat natin gawin kung susundin natin siya o hindi. Amen? Kaya nga si Cain, sa Genesis 4:7, nagpaalala siya. Cain, ang iyong puso, kailangan mong mapaglabanan ito. Ngayon nga lang, hindi nakinig si Cain.
Ginawa niya yung sarili niyang gustong gawin. Kaya nagkasala siya. Pinatay niya yung kanyang kapatid. Amen? Kaya matuto tayo makinig sa Diyos sa lahat ng pagkakataon at magtiwala sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya na higit siyang nakakalap sa lahat ng bagay sa buhay natin. Huwag natin gagawin ang mabuti na alam natin. Ay, kailangan mo kasi magtrabaho. Kailangan mo kasi mag-aral para guminhawa yung buhay mo. Pero gaano ka nakatitiyak na pag ikaw ay nakatapos ng pag-aaral, gaganda nga talaga yung buhay mo. Tama ba? Gaano ka nakatitiyak na sa iyong pagtatrabaho, magyayaman ka? Tama ba? Nakita mo na ba yung bukas mo? Sino ang nakakakita ng bukas natin? Sabi ng Diyos, kaya mo bang pahabain yung buhay mo ng isang araw o ng isang oras? Hindi. Kaya wala tayong magagawa kung ayaw ng Diyos. Ang Diyos, kaya niyang sirain yung gusto niyang sirain. Siya yung ang nilikha eh. Kaya niyang buuin ang gusto niyang buuin. Kasi siya yung may-ari sa nililikha niya. Amen? Para ka nagsusulat ng isang bagay. Pag hindi mo nagustuhan yung sinulat mo, lulukutin mo na yung papel, tatapon mo na. Ganun ang Diyos. Pag gusto niya, gusto niya. Pag ayaw niya, ayaw niya. At wala tayo karapatang magtanong. Hindi tayo Diyos. Siya lang ang nakakaalam nun. Pero isa lang ang dapat mong gawin, sumampalataya ka na ikaw ay anak niya at mahal ka niya, hindi ka niya iiwan, hindi pababayaan. Amen? Alam mo natin ng Diyos. Gawin ng Diyos. Kahit gano'n, may pag-asa pa rin tayo. Kaya huwag mawawala yung pag-asa, pananampalataya, at salita ng Diyos na katotohanan na binabasa natin ngayon. Amen? Yan, kung paano tayo dapat mabuhay sa mundo. Ang dahilan, at dahil alam natin pinapakinggan niya tayo, alam din natin ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Kung makita ni Noah na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon. So, wala sa akin kasi yung kapatid sa Diyos na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Okay, para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanan humahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Kaya ibig sabihin, maging bukas ang ating puso sa lahat sa ating kapwa. Maging sa mga makasalanan. Okay? Kasi lahat naman tayo makasalanan eh. Dumating si Jesus para sa ating mga kasalanan. Kaya gusto niyang pawiin ito sa ating mga buhay na nagkataon lang na tayo ang unang sumampalataya sa Kanya at tayo kumilala. Kaya pagkakataon naman natin na bahagian natin ang ating kapwa. Okay? Gamitin natin ang ating buhay para abutin yung mga taong nagkakasala. Ang lahat ng gawain di matuwid ay kasalanan. Okay? Nakuha ba natin? Lahat ng gawain di matuwid ay kasalanan. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng kasalanan ay kasalanan. Pantay-pantay lang yan. Kaya sabi ron, dalangin nyo yung mga gumagawa ng kasalanan hindi hantong sa kamatayan. Hindi ko naman sinasabi huwag nyo nang dalangin yung hahantong sa kasalanan na sa kamatayan gumagawa ng kasalanan. Dapat dalangin nyo rin sila, pantay-pantay. Kasi bakit? Ang lahat ng gawain hindi matuwid ay kasalanan. Yung magsinungaling ka, at malunto ka ng tao, ano ibig sabihin nun? Magkaiba ba yun? Pareho ng kasalanan yun. Sinaktaw mo yung kapatid mo, dapat iibig mo yun eh. Nagsinungaling ka sa kanya eh, kasalanan yun kasi dapat minamahal mo siya, dapat ka sa kanya. Okay? Pareho lang yan. Anong kaibahan mo sa pumatay ng 100 tao o pumatay lang ng 1 tao? Wala. Pareho ka lang kriminal. Tama. Lahat ng masama, pare-parehong kriminal. Lahat ng masama, pare-pareho kasalanan. Kaya hindi tayo pwede magtatangi. Hindi natin pwede. Kaya sabi ng Bible, kung papansinin nyo lang, yung gusto nyo lang pansinin, ayoko yan kasi galing bilang buwan yan eh. Di ba? Wala nang pag-asa yan, nag-trip yan, di ba? Hindi ganun. Ay kapansinin mo lang yung mabubuti. Yung mga sa palagay mo okay ka, kapag kabinati ka, binabati ka. Hindi ganun. Dapat pantay ka sa lahat. Pumapansin sa'yo siya, hindi dapat pinapansin mo sila pare-pareho. Nagiging friendly ka, nagiging palakaibigan kasi si Kristo ay ibigay ng Diyos para sa lahat ng makasalanan. Amen? At tayo lahat yun. Lahat tayo ay makasalanan. At para sa ating lahat si Kristo, kaya para din dapat sa lahat yung salita ni Kristo na nasa sa atin na dapat natin pinangawain. Ngayon, kung magtatangi ka, nagkakasala ka sa Diyos.
paano masasabi na nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos? Eh kung ang pag-ibig ng Diyos ay ibinigay niya sa sanglibutan. Amen? Pag sinabi mo sanglibutan, sangkatauhan ang tinutukoy yan. Lahat ng tao. Kaya wala ka dapat piliin. Dapat pantay ang iyong pagtingin sa lahat. Amen po ba? Andiyan pa ba tayo? Kaya tandaan natin yun. Dapat pantay-pantay ang lahat. Wala tayong tinatangi. Kaya dalangin natin sa Diyos na gamitin tayo sa lahat ng tao. Okay? Ang lahat ng gawain hindi matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanan hindi hahantong sa kamatayan. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring galawin ng diablo. Amen? Kaya tayong mga tumanggap na kay Kristo, hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Sino rito yung pag nagkasala, okay lang sa kanya? Yung kapag, halimbawa, ngayon, Sunday, ay, hindi ako nagsimba. Okay, nakaligtas ako. Natutuwa. Okay, ayos wala. Nakaligtas ako kay nanay. Nakaligtas ako kay kuya. Kay brother, hindi ako nakita. Hindi ako na-invite ng sa church. Tama? Sino yung gano'n natutuwa pa? Walang aamin nun, siyempre. Pero sa totoo lang, meron. Sa ating mga buhay na gano'n ang nararamdaman. Isipin niya, kabahan kayo dyan. Baka mamaya, wala sa inyo ang Diyos. Ang lahat ng gawain hindi patuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanan hindi hahantong sa kamatayan. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Dapat hindi na yun ang nararamdaman mo. Kasi hindi ka na dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. Pero hindi ka naman makakaiwas magkasala. Hanggat nandito ka sa mundo, magkakasala ka talaga. Kaya lang hindi ka dapat nagpapatuloy. Dapat alam mo na yung pagkakasala mo, na verify mo na yan. Ngayon kung hindi mo nararamdaman sa sarili mo na hindi kasalanan yung ginagawa mo, medyo kabahan ka nun. Wala sa iyong nag-uudyok na magsisi. Wala yung Holy Spirit sa'yo. Pagka ganun, parang natutuwa ka pa sa mga ginagawa mo pa. Kasi ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen? Tandaan natin yan. Sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo. Paano? Si Kristo na sa langit. Ano yung sabihin nun? Si Jesus Christ, nung namatay at uling nabuhay, kitang-kita ng mga 500 higit na katao sa bundok na umakyat sa langit. Inakyat ng Diyos sa langit. Paano ngayon siya? Alam natin, ang 1 John 5:18, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo. At hindi sila maaaring galawin ng diablo. Paano? Kasi yung Holy Spirit na binibigay ng Ama sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus ay kasama natin sa ating mga buhay. Ngayon, kung ikaw ay patuloy sa pagkakasala mo at parang natutuwa ka pa na talagang mahal mo na yung pagkakasala, hindi ka na nakukonsensya, wala nang, ay Lord, sorry po. Kasi yung mga anak ng Diyos, sa totoo lang, pag nagkasala yan, grabe. Yung nararamdamang bigat sa kalooban niya, parang hindi yan makatayo, hindi yan makatingin sa langit. Parang yung nagpe-pray na isang tao sa templo, dinadabukan ng kanyang dibdib. Ganun ang pakiramdam ng mga taong talagang merong takot sa Diyos, kinukumbig ng banal na Espiritu. Pero kapag ikaw wala ka nang nararamdaman na ganun, mag-isip ka, baka mamaya, pagdating natin Panginoon, hindi ka maligtas. Amen? Yun ang masaklap na katotohanan na dapat natin malaman. Pero dahil buhay ka pa at pinipulot ng Diyos na marinig mo ang mga salita na ito, magpasalamat ka sa Diyos at may pagkakataon tayong baguhin ang mga bagay na dapat baguhin sa atin. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Kristo, ni Jesucristo sa pamamagitan yun ng banal na Espiritu. At hindi sila maaaring galawin ng diablo. Alam natin tayo, Ephesians chapter 1, pag binasa natin, masigit natin malalaman. Yung binabasa din natin dito sa 1 John chapter 5. Amen? Kaya kapag uwi natin, basahin natin yung Ephesians chapter 1. Okay? Alam natin, tayo mga anak ng Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. Kaya lahat ng nandito sa sanlibutan ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. Amen? Kasi bakit? Tingnan niyo yung paligid niyo. Puro paglayo yan sa ating Panginoong Hesus sa totoo lang. Layaw, luho. Okay? Tignan nyo yung pag-aaral ngayon, kahit linggo, may mga practice na sila. Sa high school nga dito, nung grade 7 yung anak ko Grade 10. Puro sila practice. Puro sila sayaw-sayaw.
Puro sila kanta-kanta. Sino yung kinakantahan nila? Worldly. Sino yung sinasayaw nila? Worldly. At tinatapat nila pag linggo. Amen? Maging sa college, may mga school, pinapayagan nilang magbihis babae, yung mga lalaki. May nakasalubong ako, kalungkot kasi kamag-anak ko pa, pamangkin ko pa. Tapos nung pa siya naglalakad, nakabihis pang babae siya, pero lalaki siya. Kalungkot isipin. Pero nasira naman na natin sila, yung pinapasa Diyos na lang natin sila. Ayun ang isang bagay na kalulungkot isipin. Eh isipin natin yun, ginagamit ng Diablo ang sanglibutan ito para libakin ang ating tunay na pagkakilala sa Diyos. Yung ating tunay na kalikasan bilang anak ng Diyos kung ginawala. Kaya John 10:10, naparito ang kaaway upang manira, mangwasak, pumatay. Pero naparito ako upang ang tupay bigyan ko ng buhay. Hindi lang basta buhay buhay na masagana at ganap. Amen? Kaya pasalamatan natin ng Diyos. Lalo na, nandito tayo ngayon at napapakinggan natin ang kanyang salita na magbibigay ng buhay na masagana at ganap sa atin. Amen? Ayun, sipin natin yun. Ang mundo, ay huwag tayo magtaka. Diyan yung mga luho, ano ba? Yung mga online, sugal. Ano ba yun? Tawag doon? So, yung pupustahan sila. Yung malaki, ano doon premyo doon, tapos malaki yung talo mo. Iba, nagbebenta ng mga motor nila Scatters. Yun, scatters ba yun? Yung mga suki ko, naging scatters. Bising-bising dali na, hintayin mo ako, tagal, hintay ako Ano yung ginagawa mo, boss? May scatters pa ako, dali na lang. Naku, patay talo. Halika na, next time na ako bibili. Pinaghintay mo pa ako. Diba? Bising-bising scatters Patay tayo dyan. Yun na, yung mundo ngayon, ano pa? Games, cellphone, nagpupuyat. FB. Kakapanood ng mga TikTok, ginagamit niya. Kaya dapat gamitin na lang natin yan sa mga Word of God Amen? Kaya lang, umay sila pagka ganun, sinaswipe na lang swipe na lang, ay wala. Jesus! Swipe bro. Hindi na, swipe agad no? Ganun na yung ginagawa, pero kapag yung mga may, ito panonoorin natin po, mga sayaw-sayaw, mga ganun. Yun na yung mundo natin ngayon. Bakit? 1 John 5:19, ang mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Mobile Legends. Ano ba yung bago ngayon? Hindi na mobile. Ano yung nilalaro mo ron? Ni Ninor? Roblox. Ano ba yung palit sa Mobile Legends? Kasi busy doon sila Roblox ba yun? Diba? O, ingat kayo ron Ang mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Okay, hindi na sila nagalo. Nung nag-Mobile Legends sila, siniro noon, napupuyat. Ron, ginagamit niya ng Diablo yung Mobile Legends. Tinigil niya po pa. Nag-Roblox na lang. Ganun din. Diba? Pupuyat pa rin. Okay, at sabi ng Roma 1, at natutuwa pa ng iba ay gumagawa ng mga ito. Nagtahok pa siya si Ninor. Nakakuha ako. Ang galing ko. Tuwan-tuwa pa siya, di ba? Kasi meron din nakukuha ng kayumanan. Tuwan-tuwa pa. Ninor, tuwan-tuwa pa. Natutuwa pa ng iba. Yun, sorry. Kaya, ano tayo, maging wais. Papagsabihan ko, oy, tama na yan. Pwede kayo dyan, magbasa na kayo Bible. Sige pa. Sige pa, ayaw kung ginagawa nila Pero nawa, ginagawa nila. Amen? Sinasabi lang natin, kasi lahat yan, maaaring gamitin ng kaaway. Hindi ko sinabing masama yan. Pero, ang lahat ng bagay na pumapalit sa katayuan ng Diyos sa buhay mo, ay idolatry yan. At yun ang dahilan kung bakit naging masama. Amen? Okay? Kaya sabi ng Colossus 3:23, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ito na parang ang Panginoong Hesus ang iyong pinaglilingkuran. Kaya kung yung bagay, busy ka sa ganung bagay, Lord, patawarin mo ako kasi nawawala yung oras ko para sa iyo. Mag-pray ka. Mag-pray ka sa Panginoon at gawin mo yung bagay na nararapat na dapat mong gawin. Bakit? Ang mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Kaya ingat tayo. Maging maingat tayo sa lahat ng pagkakataon. 20. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo na sa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo.
Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya kapag sa mga naghahanap dyan ng verse na nagsasabing si Kristo ba ay Diyos, 1 John 5:20. At nalalaman natin na parito na anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa. Binigyan tayo ng pangunawa. Bakit? Tayo ay iglesia na. Hindi yung religion na baka mamaya misinterpret na naman kayo. Pamumuhay, ulo si Kristo, tayo katawan. Kaya sabi rito, at nalalaman natin na parito na anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya si Jesus Christ, siya ang tunay na Diyos at siya ang buhay na walang hanggan. Na kayong pangalan niya, buhay na walang hanggan. Si Kristo ang buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Tandaan niya na yung mga Diyos-Diyosan, anything na pumapalit sa kakayuan ng Diyos sa buhay natin, ang tawag doon, Diyos-Diyosan o idolatry. Okay? Kaya yung cellphone, pagka na aagaw niya na yung oras ng Diyos sa buhay mo, Diyos-Diyosan yun. Okay? Ano pa? Yung mga tao sa palibot natin, pag naaapektuhan na yung paglilingkod natin sa Diyos nang dahil sa kanila, sila yung Diyos natin. Maaring anak natin, maaring nanay natin, maaring tatay natin, maaring mga kaibigan natin, maaring amo natin sa trabaho, Diyos-Diyosan natin yon. Kasi sila yung sinusunod natin na hindi dapat. Na dapat nasusunod ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya tayo, ang mamimili naman nun kung sino ang susundin natin. Kaya nga sabi ni Joshua, mamili na kayo ng inyong Diyos na sasambahin. Pero ako at ang aking sambahayan kay Yahweh maglilingkod. Amen? Bakit? Meron kasi tayong free will sa buhay natin na dapat natin alalahanin. Na hindi inalala ni Cain na pinaalalahanan siya ng Diyos. Na hindi inalala nila Eva at Adan. Na sinuway nila yung utos ng Diyos sa Garden of Eden. Kaya tayo ang mamimili nun sa ating mga buhay. Okay? Ikaw ang magdidesisyon yun. At kung paano mo didesisyonan yun, dapat ang Diyos ang magdidesisyon yun sa'yo. Kaya tumawag ka sa Diyos upang tulungan kang magdesisyon ng tama. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Kaya lawa, ang ating mga tinalakay dahil alas 10 na, ang bilis talaga ng oras. Ang haba ko lang talaga pahayag ng salita ng Diyos. Amen? Kaya yun, tuloy na lang natin sa ating mga tahanan, 1 John chapter 4 at 1 John chapter 5. At karagdagan, Ephesians chapter 1. Yan, basahin natin yun sa ating mga tahanan kasi alas 10 na. Okay? At sa messages na si Sister Nora, ang haba mo na naman, mag-Sunday school. Kaya mas messages. Amen? Kaya yun, nawa, meron tayong natutunan. Tandaan natin, ang pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig sa kapwa. Okay? Kung paano natin pakikita yung pag-ibig sa Diyos, dapat ibig natin yung ating kapatiran. At makikilala natin ang Espiritu ng Antikristo kapag ipinapahayag natin na si Kristo ay naging tao. At naniniwala tayo sa kapahayagan ng banal na kasulatan. Kasi yun yung tinutukoy niya kanina. 1 John chapter 4, 1 John chapter 5. Amen. Tandaan natin, ang Diyos ay pag-ibig. Dapat mabuhay tayo na mayroong pag-ibig sa ating mga buhay para masabi natin na nanahan sa atin ang Diyos na pag-ibig. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, tayo na namin sa Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito. At nakapagbasa kami ng iyong banal na salita. Hinitulad mo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay makaunawa, makaalam ng iyong salita. Lord, isang malaking karangalan para sa amin na kami hitulutan mo nito. At nawa, Panginoon, hanggang hindi ka pa muling pumapalik, gamitin mo kami sa iba na hindi pa nakakaalam ng iyong pag-ibig na dapat nilang malaman. Purihin ka, ito pong lahat ng aming samot dalangin at patnubayan mo po kami, Panginoon, sa susunod na aming gawain. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Sa umagang ito at tayo pwede nang mag-share bago tayo dumako sa ating pagpupuri sa ating Panginoong Jesus. Amen. Okay, pindot na, Brother Miron.